When you have the right desire, God will make it come to pass. Year 2017 when I was invited sa church and I was taught of giving. Hindi naging mahirap sa akin ang pagbibigay. Pero that time, hindi ko pa naiintindihan ang faithful giving. Kaya basta na lang akong nagbibigay. Perspective ko pa that time na kapag nagbigay ako, surely ibabalik naman ng Lord. Not until nagpatuloy ako sa church kung saan mas naintindihan ko na ang faithful giving ay ang pagiging tapat sa tithes and wholeheartedly giving my offering, not after the blessing of the Lord. At dahil naunawaan ko ang tapat na pagbibigay, my faith and desire increased, which resulted to honoring and blessing the woman of God by giving my first fruit. Indeed, that if you delight yourself into the Lord, He will surely give the desires of your heart. Praise God for the people na ginamit niya upang magkaroon ako ng part-time job bilang isang virtual assistant dahil last February, I was able to give my first fruit to the woman of God. But the Lord once again tested my faith. Malapit na ang leadership camp and mission convention that time. And bilang isang estudyante, walang stable income na pumapasok sa akin. But in that very moment too, I desired once again. And the Lord never failed me. He moved in very miraculous and unexpected way because I was able na makasama sa leadership camp and mission convention nang walang inilalabas na kahit magkano. At ginamit din ako ng Lord to bless other young people too. Tunay na kung anong laman ng puso mo, kung naayon ito sa puso ng Panginoon, ay ibibigay niya ito sa iyo. The Lord wants to know the desires of your heart and wants you to level up your faith and giving. Sabi nga sa Hebrews chapter 7 verse 7, and without question, the person who has the power to give a blessing is greater than the one who is blessed. I am Jinmi Arquisal, one of the 12 disciples of Ate MJ Machocar and 144 leader of Pastora Sara J. Terana. A living testimony that God sees the desires of our heart. Desire today to be faithful and to bless others as well. God bless, Chikians! Praise! Okay, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Tayo po tayo and nakuha na po ba natin yung envelope natin? Yan kasi ngayong araw, ngayong linggo na to, ngayon mismo, ibibigay natin sa Lord yung the best. Okay? Dapat i-desire natin yung the best. Kasi si Abraham, nag-desire lang din siya na magkaroon siya ng Isaac. Okay? And the Lord tested his faith by offering Isaac dun sa altar. Di ba sinabi kahapon ni Bishop Oriel na ang pinaka ipapasuko sa iyo ng Lord is yung pinakamasakit sa atin. So, ngayong umaga, I challenge everyone, lahat ng nandito ngayon, lahat ng nakakarinig ng boses na to, yan. I challenge everyone na kung ano yung sa tingin mong pinaka the best. Kasi si Jesus, binigay niya yung the best. Yung cross, okay? Kaya tayong lahat, ibibigay din natin yung best natin ngayong umaga. Hindi tayo magpapatalo. Ibabalik natin sa Lord kung ano yung ibinigay niya sa atin. Naalala ko noon na nagbigay lang naman ako pero sobra-sobra yung binalik ng Lord. And sinabi ni Pastora last mentoring na kung ano yung inaani mo ngayon, ayun yung itinanim mo ng mga nakaraan. Maybe nakaraang taon, no? So, i-challenge natin yung sarili natin. Kung gusto nating pagpalain talaga tayo ng Lord, ibibigay natin yung the best natin. So, pwede po ba nating itaas yung offering natin? Ayan. Taas natin and ipag-pray po natin, lagyan natin, pangalanan natin. Ito, natutunan ko po to sa gimmick na lagi pong lalagyan or papangalanan yung mga ibinibigay natin sa Lord. Maybe sa pag-aaral mo yan, sa pamilya mo yan, or sa trabaho na dinidesire mo. So ngayon pa lang, taniman na po natin. Lord, we thank you, God, for this morning. Salamat po, Panginoon, sa magandang mensahe na iyong binigay, Panginoon, Lord God.
sa umagang ito, Lord. And salamat po sa pagbabalik po sa amin sa krus, Panginoon. And I pray sa bawat isa, Panginoon, na narito ngayon at handang ibigay, Panginoon, Lord God, ang best, Panginoon, para sa iyo, Lord God. I pray, Panginoon, na ma-honor ka po, Panginoon, sa aming mga ibibigay, Lord God. Makita mo, Panginoon, Lord God, na yung amount, Panginoon, na ibibigay namin, Lord God, hindi nakabase kung paano mo kami pinagpapala, Panginoon, kundi kung ano yung pinaka-the best para sa iyo, Panginoon, kung paano mo kami iniligtas doon sa krus, kung paano mo kami ni-rescue, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Bless the life of every person, bawat kamay na nakataas ngayong umaga, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat puso, Panginoon, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw patuloy ang mag-bless sa bawat isa. Ganun din po, Panginoon, sa bawat pamilya na aming nire-represent, Panginoon. Ikaw yung patuloy na maitaas, Lord God. Patuloy ka po naming pinapasalamatan, Panginoon, sa lahat po ng sa lahat ng biyaya na ibinibigay mo sa amin. Thank you for the love. Thank you for the mercy and grace, Panginoon, na nararanasan po namin. We love you, God. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen.